Kapag sinearch mo sa internet ang Bean & Jelly's Farm Resort sa Magallanes, Cavite, tatambad sa'yo ang serene sights, relaxing amenities, and farm-to-table delights na handog nila sa kanilang mga bisita. Bukod dyan, dinarayo rin ang Bean & Jelly's dahil malapit ito sa isang ilog kung saan pwede kang magtampisaw at magpalamig. Pero bukod sa ecotourism na kanilang pinopromote, may mas malalim ding advokasya sina Dr. Fe and Architect June nang itaguyod nila ang kanilang dream property. Anong purpose ng pagtatayo po ninyo ng farm na to? Parang settlement for retirement. Okay. Then food production yun kasi gusto kong mag-produce ng food talaga na malilesen din yung syempre gasto sa market. Yes. Okay. Consumption din lang muna ng mga tauhan. Siyempre, nakakapagod sa Manila pag lagi ka nag-work lang. Tapos hindi sila limited sa oras ng pag-i-stay. Pag gusto nila ng 2 days, pwede naman. Kasi uso din naman ng mga work from home. Oh, yes. At the same time, nakakapag-leisure sila. Tapos, kasi parang nanghinayang ako dun sa land na for how many years, wala kasi siya talagang nakatanim. Mostly damo lang. So, why not use it for something na makakapag-produce ng food? Okay. Even po yung inyong baka, Sir Jun, kung ano? Mabait yan. Imported? Ano yan, Holstein. Ang Holstein po is known for milk yung talaga. production talaga siya eh. Hello. Tapos ito po yung pakain nila, yung Yan, banana stalk, banana trunk. Itong grapes ninyo, ilang taon na po ito? Siguro mga 5 years na to. 5 years. So na-harvestan nyo na po ito? Apo. Actually, ang buhay ng grapes, maabot Daan ng ng taon, 100 years Oh, eh. Napasa tama lang yung pag-aalaga mo. Yung huli naming technician, sinabi niya sa amin na ito, hindi dapat katabi ng ubas. Yung coconut Kasi po? acidic daw ang ugat ng coconut for the ubas. Oh. Nauna tong dwarf na nyog kaysa sa ubas. So, hindi na rin namin tinanggal. Ang ginagawa na lang kung alin yung nag-thrive na puno, yun na lang din yung ginagrafting niya. Okay. Yun po. Then they started grafting. Okay. So, sa isang puno, pwede ka mag-graft ng several variety. Tapos titingnan na lang kung saan siya nag-cut, tapos yun na yung magiging fruiting niya. May purpose po kayong naisip? Siguro for entertainment lang sa mga bata para makita rin nila yung mga hayop. Hindi kasi common yung pony. Yung mga bata na isasakay namin dyan na hindi natatakot. Nanay, Hindi lang matatanda kundi pati mga bata rin. Maraming matututunan sa kanilang pagbisita dito sa farm. Lalo pat malaya nilang makakasalamuha ang furry and feathery residents ng Bean & Jelly's. 3 yan initially. 4. Plus isang roaming. Roaming po na ostrich? Nakakatakot naman yun, ma'am. Hindi. Mabait siya. Ito, 3 initially. We thought 2 girls, 1 boy. Turned out 3 girls. Tapos, nung nagbagyo, yun, hindi nakasurvive yung dalawa. Yun, naghanap kami ng partner niya. Yun sana ang plano namin, paramihin yung peacock at ostrich dito. Yung iba naming hayop dito, for example, yung mga manok, medyo give up na namin, rabbit. Kasi yung sa patuka din, sobrang taas. Bakit po ba ang ostrich low maintenance lang? Mga dahon-dahon Dahon lang yan eh, yung malunggay gustong-gusto niya. Sila ang kumakain ng damo. Mapapansin mo naman, yung napapaikutan niya, wala nang damo. Yung abot lang nung head niya, yun yung nakakain niya.